Hi, welcome back guys. This is Jonathan Orbuda. You're watching I Love Tansyong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you're using your social media like Twitter, Facebook, and Instagram, please do follow me. It's at I Love Tansyong and visit my blog www.ilovetansyong.com. Welcome back guys, it's April 30, end of the month na po guys, katapusan na po ng April. Supposedly, end na po dapat ang lockdown kaso na-extend, diba? Assuming na dapat ma-end na dapat ang aking pagkaka-quarantine dito sa loob. Pero since hindi, tuloy-tuloy pa rin ang pag-vlog natin, pag-daily vlog kasi nga nasa loob lang naman ako ng bahay. And for today's vlog, magluluto tayo ngayon ng fried chicken ala Tansyong. Alas 9 na po ng umaga and then kaya medyo na late po ako na mag-start ng vlog kasi nga nag-update lang muna ako sa aking social media promoting my vlog yesterday that I just uploaded and then I shared all the links sa Facebook, Twitter, and of course sa aking community tab para at least mapanood nyo ang aking vlog na record ko kahapon. Medyo late, hindi pa ako nakapag-almusal. Kung napanood nyo kahapon, I prepared a brine solution at minarinate ko siya sa ref ng overnight. Kukuha tayo ng asin, asukal, at paminta. So, tinutunaw natin yung asin sa mainit na tubig. Pansin nyo bukas, lolobo yung manok, absorb yung tubig tsaka asin dito. Pero huhugasan natin para hindi maging maalat kasi ipiprito ko naman to para juicy ang ating manok. So, dito natin siya i-marinate. Marinate natin siya ng overnight. There you go. So, ngayon, magluluto na tayo ngayon. So, kukunin ko muna ang aking binrine na overnight na chicken. So, titingnan natin kung talaga ba namang lumubo siya, no? Effective ba ang ating brining solution. Ito yung binrine natin ng overnight. So, let's take a look. Oh. Medyo effective guys. So ngayon, kukuha ako ng 3 piraso para lutuin natin ngayon dahil yun yung magiging ulam natin. 6 na piraso yan, pero 3 lang ang ating prepituhin tapos yung 3 ay ating itinola sa next na pagluluto natin. Kasi ako lang naman mag-isa. Ayoko naman lutuin na 6 tapos di ko na naman mauubos. Good for 1 meal lang naman to. So dapat roasted, basta roast, dapat roast chicken yan. Wala naman akong turbo broiler, pang malakihan na yun So hindi pa naman ako nakabili ng ganyan. So, fried chicken na lang natin yan. So, ang brine chicken or yung pinalobo natin chicken using the brine solutions yesterday, supposedly, perfect talaga siya kapag pang turbo broiler or pang ituturbo natin yun. Pero ito, prito lang natin. So, pili lang tayo guys ng ating hugasan kasi kailangan nating hugasan to dahil nga sabi ko nga maalat to dahil binabad natin sa asin and then asukal. So, dapat huhugasan natin. Medyo lumobo siya, lumaki-laki siya. Breast part naman to, kaya bongga to. Mahilig kasi ako sa breast part guys kasi malaman. Wala doon yung lasa dahil ang lasa ay nandun sa leg, wings. Pero mas gusto ko ang breast part dahil protein siya, source of protein, tsaka malaman. 3 piraso, so hugasan muna natin. Running water lang. There. Nahugasan na po natin. Kailangan na natin siyang pasarapin. So, kukuha tayo ng crispy fry, guys. Kuha tayo ng syempre breadcrumbs. Fry best breadcrumbs. Or kung wala naman kayo guys, yung lumang tinapay nyo na toast nyo, pwede yun. Pero ito na lang kasi nga mas masarap itong mga to. So, itong dalawa ang ipiprepare natin. So, hindi na natin timplahan kasi dito pa lang maalat na kasi ito So, ito, 1 pirasong itlog po guys. Batiin po natin ng bonggang-bongga. Babad natin ng bonggang-bongga. Tapos, maglagay tayo ng yung crispy fry. Kalat natin siya dito. Wag po nating guys wag po natin siyang ipirin sa paglalagay dito. Lagay tayo nito.
Tapos ingud-ingud ulit natin para medyo kumapal. Huwag natin pipirin guys sa breadcrumbs kasi yun yung nakapagpa-crispy. Sarap kasi yung breading, yung crispy fry kasi maalat siya, then yung breadcrumbs for crispiness. Tapos para mas makumapal talaga lalo yung breading mo, pagka nalagyan mo na siya ng breadings for example na ganyan, sausaw mo ulit sa itlog, tapos saka mo ulit ingod-ingod ulit sa breading para talagang bongga yung pagkaka... So dapat dalawa talaga siya, so dapat combo ito. So there, yan na po yung preparation natin. So ipiprito na po natin. Magpapainit na ako ng mantika kasi nga sobrang dami ang mantika na gagamitin natin kasi nga deep fry, yun deep fry para ang tawag doon. So vegetable oils guys yung gagamitin natin. So isang pack uubusin na natin siya. Kaya nga rin ayoko rin ng deep fry talaga or mga french fries. May mga french fries ako dito hindi ko pa naprito pero yung deep frying kasi sobrang sayang sa mantika, pero pwede ka namang mag-repeat, itabi mo na lang pagkatapos mong maluto. So, di ba, pwede naman yun, basta wag namang pang 10 beses mo siyang gamitin, di ba? May french fries ako dito, guys. Ayan o. Ayan. So, hindi ko pa naluluto dahil sobrang nanghihinayang ako sa mantika. Masarap talaga pagkain yung mga french fries or mga fried chickens. Kailangan deep fry kasi siya. Mahal ang mantika. Pero good thing naman, pwede mo siyang panggamitin na pang ilang beses. So, ang ginagawa ko, sasalain mo na lang siya para hindi masama yung mga sunog-sunog na mga leftover, na mga nasusunog na mga previous mong mga niluluto. Kasi carcinogen po siya. So, pwede siyang makakos ng colon cancer kapag nakakain tayo ng sunog. Huwag naman masyadong marami ding mantika. Yung tamang-tama lang din sa mga niluluto mo tulad nito. Basta lumutang lang yung mga paglulutuin mo. So, ito na. Sayang yung pero sa patuloy. So, hayaan lang nating maluto yan guys dahil hindi natin pwedeng bawal ang half cook sa manok. Tandaan nyo yan, bawal ang hilaw sa manok dahil salmonella ang labas nyo dyan. So, contamination. Bawal magkilaw ng manok, tandaan nyo yan. Or half cook. Beef, pwede kasi may mga medium rare, may mga ganon-ganon, diba? Pero with chicken, dapat talaga fully cook siya and then magiging golden brown siya talaga ng bonggang-bongga. Tingnan nyo guys, yung hugasan ko, nilagay ko na lahat sa balde dahil ayaw ko mabidyuhan dito sa lababo dahil punong-puno na yung lababo dito. So mamaya ko na yan yung hugasan pagkatapos na tong vlog na to at pagkain kasi nga tinabi ko lang siya doon. So, sobrang kapal ng breading niya guys. Para na siyang tempura, yung sa shrimp. So, hayaan lang natin siya dyan. Slowly cook lang siya para hindi masunog yung labas at hilaw yung loob. So, dapat ilagay lang natin siya ng mga 10 minutes dyan. Initin ko na muna yung kanin ko kasi bahaw ang kanin natin. Alam mo na. Ito yung natira kong kanin guys. Kasya pa yata to eh. Luto pa lang, ano pa naman, hindi pa naman panis. So initin ko na lang siya sa microwave kasi sayang nitong bahaw na to. Alam mo, mahilig din ako sa bahaw eh. Wala nang masama, diba? Alam nga naman itatapon natin to. Alam mo, hindi naman tayo mayaman para magtapon-tapon ng pagkain, diba? Nagugutom na nga rin ako, initin ko na to. Baligtarin natin ng bonggang-bongga. Ayan, golden brown na siya guys.
Anuhan pa natin siya ng mga 3 minutes. Oh, there. Ayan, golden na po. Ay, bongga. Luto na siya, guys. So, patayin na natin, no? Ang technique talaga, lagyan mo to ng tissue paper. Pero wala akong tissue paper, eh. Huwag na nating arpihan kasi hindi ako nakabili ng gano'n. Malay ko ba na mag-fried chicken ako? Hindi naman ako nagpa-fried chicken araw-araw. Look at that. Yeah. Look at that, guys. Ang sarap. Yan siya, guys. Kain muna ako. Kain. There you go. Thank you so much for watching, guys. This has been Jonathan Orbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye! See you in my next video. Bye-bye, bye-bye.